Yo! What is good? Welcome back to Joshon Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin is religion makes you masculine? Interesting to mga pare. I-hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy shake alla kill, ako 10 toes down. Okay mga pare, you know what it is? Before tayo mag-start, perfumes pare na makakatulong sa journey mo on bettering yourself. Dating life, pare, available yan sa mga shops natin, TikTok Shop at Shopee. Link nasa description. Okay mga bro, so meron tayong papanooring video dito, okay? Na nakita ko sa TikTok. Nakikita nyo tong mga to sa YouTube. Kumbaga, show siya. May isang ideology, grupo ng ideology versus one ideology and vice versa. Okay? Panoorin natin and then pag-usapan natin. You said you were the most masculine person here. Can you define what masculinity is? Exactly. Okay, so by the vibe of this video, pare, nakikita nyo na. So, kino-question ngayon, bakit niya daw kiniklaim na siya yung pinaka-masculine dito sa panel na to. Tingnan natin yung sagot niya. I would like to hear that. 5 things. A man's a provider. Okay? Yeah, pinag-uusapan natin yan dito. Di ba? If tinatakasan mo yung responsibilidad mo, di ba? Doing your responsibility is another form of providing. Di ba? Tinatakasan mo yung responsibilidad mo, wala kang kakayanan na mag-provide sa mga inaalagaan mo, hindi ka masculine. I agree. He needs to be a protector. Yes. Number one, isang pinaka-importanting traits ng pagiging masculine. That's why tayo mga lalaki nagpapalakas tayo, hindi lang para gumanda yung katawan natin. For us to be able to intimidate yung mga masasamang loob at kung talagang aatake sila, meron tayong kakayanan na protektahan yung nasa paligid natin. Okay? Of course. He needs to have faith. He needs to have courage. You got He needs to have faith, he needs to have courage. I agree. Hindi ka makaka-protect kung takot ka in the first place. Di ba? Lalo na pag meron ka ng babaeng, kunyari, mister ka na, may anak ka na. Di ba? Lahat yung mga yan, magre-rely yan sa'yo bilang ikaw ang masculine na tatay dyan sa pamamahay ninyo. Lahat yan magre-rely sa'yo. Kung takot ka rin, yes, I understand, no? Takot ka rin bilang tatay, pero you have a duty to protect them, di ba? Kung tatakasan mo sila, iiwan mo sila sa ere, kawawa naman. Di ba? Hindi mo ginagampanan yung pagiging masculine mo sa pamilya mo, yung masculine role mo sa pamilya mo. Di ba? You should have courage, yung tapang, pare. Okay? Hindi ibig sabihin matapang ka, hindi ka takot. Hindi yun ganun, pare. Pwede kang maging matapang pero at the same time takot ka rin. Kasi syempre, nandun yung nasa likod ng isip mo na, teka, paano yung mga nasa likod ko? Kailangan safe sila. Yun ang takot eh. Doon ka natatakot eh kung okay lang ba sila. Diba? So, yeah. So if they don't do that, they're not masculine. Yeah. Kung di mo kaya yun, hindi ka masculine. Ano ka? If you can protect, kung di mo kaya mag-provide, hindi mo kaya mag-protect, ano ka? Di ba? Hindi ka masculine. Rekta lang. By your definition. Yeah, why is faith masculine? You have to build. Okay, to answer your question, I'll ask you a question. How do you build self-confidence? You don't Magandang question. Why is faith masculine? Okay? Ulitin natin ha. How do you build self-confidence? you don't Why need is faith masculine? You have to build. Have courage. You got it. So if they don't do that, they're not masculine by your definition. Yeah, why is faith masculine? You have to build. Okay, to answer your question, I'll ask you a question. How do you build self-confidence? Nagigets ko na kung saan papunta si Tropa. Okay? Nagigets ko na kung saan papunta si Tropa. You don't need faith to do that. You don't need faith to do that, sabi ng mga kampon dito sa gilid. Diba? Hindi mo daw kailangan ng faith para magkaroon ng confidence. You don't need faith to do that. No, you don't. Oh, hold on. You're assuming that faith, I'm talking about God. Don't assume what I'm assuming. No, but Narinig mo yun? Narinig niyo yun?
Sabi na itong, alam mo na kung anong ano to, alam mo na kung anong mindset na ito. Don't assume what I'm assuming. Di ba? Alam mo yung mga ganitong klaseng itsura, pare, lagi yan silang merong mga phrases na sasabihin na hindi nakakadagdag sa usapin. Para lang, alam mo yon, laging paatak lang sila, pare. No? Pero again, kudos sa mga ganitong klase ng tao. Magaling sila sa words. Maski dito sa Pilipinas, makikita mo yan yung mga magagaling mag-English, mag-articulate ng English nila. Pero sila yung mga number one, walang survival instinct, walang real life social skills, walang talent, walang skills talaga. Magaling lang sila dyan sa mga salita-salita na yan, no? Don't assume what I'm assuming. Hindi mo naman kailangan pang sabihin yun eh. Pero, for sure, tama. Totoo yung sinabi niya na kaya siya nagre-retract. Dahil ina-assume, dahil itong mga tao na to, hindi to naniniwala sa faith, hindi to naniniwala sa higher power. No? So, pag sinabi mong faith, okay? Pag sinabi mong faith, automatically yung mga tao na to, ng mga soy boy na to, mga white knight na to, ang i-assume nila God gagad. Okay? So, itsura pa lang eh. Di ba? Faith in yourself. Your self-belief starts with believing in yourself. That's faith. Because at the beginning, you won't believe. What? Good point. So, sinabi niya pare, tinanong siya, no, why is faith masculine? Okay? Sabi niya, because faith gives you confidence. Sabi nung iba, hindi mo kailangan ng faith para magkaroon ng confidence, di ba? Pero tingnan mo to. I'm talking about God. Don't assume what I'm assuming. No, but faith in yourself. Your self-belief starts with believing in yourself. That's faith. Because at the beginning, you won't believe. What? Di ba pare? Ang ganda nung sinabi niya doon pare. Faith starts by believing in yourself. Mayroon kang faith sa sarili mo. Okay? Mayroon kang tiwala sa sarili mo and that gives you confidence. May faith ka sa sarili mo. Diba? Hindi naman kailangan na sa higher power. No? Pero naniniwala ako pare na mayroong mga ibang tao na nakukuha yung confidence nila by believing in the higher power. Diba? Mayroong mga ganun, bro. Based dun sa napanood natin pare, no? Makikita mo talaga bro kung sino talaga yung masculine eh. Kaya importante talaga yung masculinity. Because by the way they react dun sa sinasabi ni tropa, para sa kanila, it's always an attack. No? It's always an attack. Kaya nga napaka-agresibo, tignan mo, sasabihin pa, don't assume what I'm assuming. Don't assume what I'm assuming. Diba? Because naramdaman niya na ina-attack siya when in fact, nag-uusap lang kayo dito eh. Di ba? Kalmado lang na nag-i-explain yung si tropa, yung mga white knight soy boy, para sa kanila, nag-aaway na sila. And that's a big sign na hindi ka na masculine. Di ba? Nagdidiskusyonan lang, paatak ka na. Para sa'yo, parang sinusunto ka na. Parang insulto na agad sa'yo. Hindi ka naman ininsulto. Nag-uusap lang naman kayo. Sila pa yung kala mo may alam sa confidence. Pero pag nilagay mo tong mga to, itong mga soy boy white knight na to sa totoong buhay, sila yung mga super number one walang confidence. Okay? Pero alam nila yung pinaka-definition. Diyan magaling yung mga yun, yung pinaka-word na definition ng confidence. But yung application, kung paano mo nakuha yun, yung confidence na yun, paano nag-improve yung confidence mo, sila ang numero unong walang alam dun. Kaya nga wala silang idea na faith, no? Mapasarili mo man yan, o faith sa higher power, that will give you confidence. Di ba? So, di ba, ang faith pare is paniniwala eh. Di ba? Paniniwala mo sa sarili mo. For example, nag-review ka kasi. Nag-review ka, may exam kayo, nag-review ka, nag-aral ka. Talagang pinaghusayan mo yung pag-aaral mo. Pagdating ng exam, meron kang pagkukunan ng faith, meron kang faith sa sarili mo kasi nga, nag-aral ka. Diba? Meron namang ibang tao na nag-aral ng mabuti, nag-pray, ngayon,
May tiwala sila, sasabihin nila, Lord, ikaw na bahala. Nung magtitiwala ako sa iyo, Lord, na dahil dito sa nag-review ako, alam ko, papaalala mo sa akin yung mga review. Faith, isang example din ng faith. Di ba? And with that, you can gain confidence. Kung ako yung tatanungin nung isang lalaki doon, providing, protect, confidence, faith, kung wala ka nung mga yun, hindi ka masculine. Anong ima-masculine mo kung wala ka nung mga yun, nung foundation na yun? Diba? Paano ka magiging masculine? Feminine ka kung wala ka nun. Gusto kong malaman kung ano yung definition nila ng masculine. Malamang yan, nasasabihin nila yan, empathy, caring for others, puro emotions. When you're in your emotion, 100% of the time, when you're tapping more into your emotions, by definition, hindi ka na masculine. Di ba? Feminine ka na when you're tapping more into your emotions. Because feminine are more emotions, emotion-based. Masculine is more on logical-based. Di ba? More on doing, more on doing. Kung magbabase tayo sa Bible, pare, no? Hindi naman, again, hindi ko kiniklaim na religious ako. Pero syempre, Catholic ako. Napag-aralan natin yung mga Bible na yan in our grade school. Maraming character sa Bible, no, na naging successful sa ginawa nila because they have faith. That's one way to have faith. Believing in the higher power. Kung dalawang masculine, pare, imagine mo dalawang masculine ang nag-usap, no? Isang lalaki naniniwala sa faith sa sarili niya. Yung isa, faith dahil sa God. Magkakaintindihan yung dalawang yon. For sure ako. Kunyari may kausap ako, hindi ako masyadong religious, may kausap akong religious dyan. Di ba? Sabihin niya, in masculine, becoming a masculine, you have to have faith in God. Ako naman, you have faith sa sarili mo. Pwede kami magkasundo eh. Because sometimes mag-a-agree siya na yung faith mo sa sarili mo, naniniwala ka kay God na magagawa mo ng tama yun. And yeah, faith ka sa sarili mo. And mag-a-agree din ako sa kanya na nakuha niya yung faith niya dahil sa God because naniniwala din siya sa God, alam niya na may tiwala rin siya sa sarili niya. Diba? Because God, tuturuan ka ng higher power na maging tiwala ka sa sarili mo. Kailangan gawin mo yung mga dapat mong gawin para maging tiwala ka sa sarili mo. Kaya mag-a-agree kami. Pero itong dynamics na to, pare, no? Dito mo makikita na talagang marami ng lost, nananalo talagang kabulshitan sa mundo, nananalo ang kademonyoan sa mundo dahil sa ganitong mga base dito sa usapin na to. Diba? Sinabing faith, hindi nila alam, wala silang idea, no? Wala silang idea. First time ko nga narinig to, alam ko agad ibig niya sabihin. It's either faith sa sarili mo or it's either faith sa higher power. That will give you confidence. Pero sila wala. Tsaka ito magiging lang tayo, wag tayo maging logical saglit. No? Maging kabobohan lang tayo saglit. In terms of protecting, in terms of strength, kahit wala ng explanation, siya pa rin ang pinaka-masculine dito. Diba? Papakita ko dyan yung picture. Sinong kayang pumalag sa kanya dyan? Diba? In terms of power, in terms of strength, yes, titignan mo pa lang sinong masculine dito. Ito na kaagad, yung isa, Diba? Pag nagkaroon ng pumasok dyan isang magnanakaw or isang killer, sino sa tingin mo magtatanggol sa kanila dyan? Sa picture na yan. Alam mo kaagad kung sino Diba? Minsan may mga bagay na hindi mo na kailangan i-explain. May mga bagay na kailangan gawin mo na lang at mapapatunayan mo, pare. No? Ayan, tsura pa lang yan, Sinong magde-defend dyan yung mga yan? Diba? Walang gagawin yung mga yan. Diba? Kung magkasuntukan sila dyan ngayon, taob lahat ng mga nandiyan kahit magtulong-tulong pa sila. Doon pa lang, masculine na siya Kung magiging illogical lang tayo saglit, diba? But ito ang problema ko, bro, kasi shoutout sa mga tropa natin dyan na religious, no? Pero ito lang yung problema ko, bro. When you're trying to prove a point, no? Ako, pare, hindi ko masyadong ginagamit yung mga Bible verse because
mahihirapan tayong mapaniwala sila because sasabi ang depensa nila ba't ka nag-ano sa libro? Ba't ka nag-ano sa libro? Kaya lagi akong nagbabase sa kung ano yung event kung ano yung real-time event. Lagi ko silang binabatuhan ng reality. At yung may mga nakikita ko nagko-comment doon na, "Oh, Boss Josh, ito nga sa Bible." O, di ba nagkakataon na meron talaga sa Bible? Because pagiging masculine talaga, pare, naniniwala ako, bro, na it's the right thing to do. Diba? It's a good thing to do. Yun naman ang tinuturo sa Bible. Being good. Doing the good thing. Diba? Pero kaya hindi nyo ko makikita. Pero yun nga, hindi nyo ko makikitang nagbabato ng Bible verses or inire-relate ko sa Bible verse because mas gusto ko kasi na reality ang ibato ko. Mas mapapatahimik mo sila dun no? Pero yun nga, mapapansin mo na lang na yung mga sinasabi ko, hindi ko man sinasadya, meron pala sa Bible. No? Marami ako nakikitang comment na ganun. No? So yeah, magandang video yun. May natutunan ako doon actually. No? Naliwanagan ako about faith. Yes, faith hindi lang basta sa higher power, but faith mo sa sarili mo. And that will give you confidence. Yan ang natutunan ko rito. Alright mga pare, leave a comment down below kung ano masasabi ninyo. Importante yung likes and comments nyo, pare, para malaman ng algorithm na gusto nyo mga ganitong klase ng content. Alright? So mga pare, that's it for me. Thank you for watching. Once again, this is Josh on Point. See you next time. Boom. GF